Welcome to my channel. Ang Bagyo sa Dagat. Gawa 27 verse 13 to 38. Umiip ng marahan ang hangin buhat sa timog kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla at sila'y namaybay sa Creta. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin na tinatawag na hanging hilagang silangan. Hinamplas nito ang barko, at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Nang makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na koda, naisampa namin ang bangka ng barko, ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang may sampa na ito, tinalian nila ng malalaking lubid ang barko. Ngunit natakot silang sumadsad sa buhanginan ng surti, kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at ang mga bituin, at hindi rin gumuho pa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Creta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat, ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lamang, mapapadpad tayo sa isang pulo. Ika-14 na gabi na noon na kami napapadpad sa gitna ng dagat Mediteraneo. Nang maghahating gabi na, napuna ng mga mandaragat na nalalapit na kami sa pampang. Gamit ang isang panaling may pabigat sa dulo, sinukat nila ang lalim ng tubig at nakitang may 40 metro ito. Pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat, at nakitang may 30 metro na lamang. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka, at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makakaligtas. Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubod ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw na ngayong kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi mapapahamak ang sinuman sa inyo. At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay, at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gamaan ang barko.